Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga dahilan kung bakit madalas kang naloloko ng mga lalaki. So ladies, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, eto, pumili ka ng maling tao. Yes. Alam nyo, madalas itong nangyayari eh. Yung lagi mong pinapairal ang emotional na aspeto na hindi ka na nag-iisip ng tama. Ganyan talaga ang laging nangyayari sa mga babae na pinapairal ang love, love, love. Mahal, mahal. In love ako. Ito yung nadadali sa mga matatamis na pananalita. Pambobola. Kaya nahuhulog sila sa mga ganitong lalaki dahil sinusunod ninyo ang inyong puso na hindi na kayo nag-iisip kung tama nga ba ang desisyon nyo. Kung yan bang lalaki na yan ay maayos, di ba? Lagi-lagi kong sinasabi na dapat maging matalino at marunong sa pagpipili ng maging karelasyon. Huwag kang padalos-dalos dyan. Huwag kang mag-rush. Huwag kang magmadali. Mag-isip-isip ka. Gamitin mo rin yung utak. Okay? Para sa bandang huli ay hindi ka masaktan, magsisisi. Ito talaga ang nagiging dahilan kung bakit madalas kang nasasawi. Madalas kang naloloko ng mga lalaki dahil pinapairal mo ang puso mo kaysa yung rasyonal na pag-iisip. So ayan po, ang number one. Number two, masyado kang mabilis magtiwala. Yes, ito na yung mga konting bola, konting matatamis na pangako at mga salita, wala na. Bumigay ka na agad-agad dahil ikaw yung babae na napakadali mong magtiwala. Okay? Madaling makuha yung loob mo. Okay? Pero wag sanang ganyan. Relasyon yan eh. Dapat ay nagiging matalino ka pa rin dyan. Huwag kang padalos-dalos. So related ito sa number one. Dapat pinag-iisipan mo pa rin kung papasukin mo ba ang relasyon na yan. Hindi porket yan ay guwapo, di ba? Yan ay napakagaling magsalita, ay magaling din sa relasyon. Hindi po. Madalas pa nga, yan yung mga talagang sakit sa ulo, problema sa relasyon, di ba? So ladies, pairalin natin yung tamang pagpipili. Huwag tayong puro na lang emotion, okay? So ayan po, ang number two. Number three, yung lalaki ang may problema. So, wala na sa iyo ang control dyan. Kasi yung lalaki na mismo ang may problema. So, siya na talaga yung gumagawa ng mga bagay na yon. Okay? Ang mga lalaki na gumagawa ng ganong bagay, talagang may problema yan sa kanilang personality, sa kanilang pag-iisip. Okay? Mindset yan eh. At madalas, ang mga ganyang lalaki ay mahirap baguhin yan kapag babaero na yan, forever na yung babaero. Okay? Maglalaylo lang yan. Kapag nagkaroon ng problema, nagkabistuhan, na-discover mo ang mga kalokohan niya, siyempre, titigil yan. Pero darating at darating ulit yung araw na gagawa ulit siya ng ganon. So, yan ay paulit-ulit na lang. Cycle yan. Ikot-ikot lang yan. Okay? Kapag ganyang lalaki ang natapat sa iyo, ay the best is part ways, okay? Kasi maging problema yan, tatanda ka dyan ng sobra kasi mga konsumisyon ang dala niyan sa iyo. Number four, masyado kang mabait at mapagpatawad. So alam niyo ba sa realidad ng buhay, sa mga relasyon, ang mga ganyang katangian ang madalas na inaabuso. Okay? Kapag masyado kang mabait, nako, darating yung time na aabusuhin ka ng partner mo kasi nakikita niya na napakabait mo, napakaunawain mo.
gagawa siya ng kalokohan. And then, ayan, hihingi siya ng sorry, mag-a-apologize siya. At ikaw naman, dahil napakabait mo, patatawarin mo siya. So, mangyayari ulit yan, uulit siya ng kalokohan, papatawarin mo na naman. Yan ay nagiging chronic na, nagiging paulit-ulit na lang yan. Wala nang katapusan ang ganyang gawain dahil sa pang-aabuso. Inaabuso niya yung kabaitan mo. Mahal na mahal mo siya, lahat na lang ay gusto mo maayos, gusto mo na sa tama, niloloko ka na, ay ikaw naman yung naglalaylo para lang maging maayos ang lahat. Pero hindi yan magiging maayos kasi yung partner mo ay inaabuso ka na. So ayan po, ang number 4. Number 5, immaturity. Dalawa ito, maaring ikaw yung immature or siya. So pareho kayong immature or isa sa inyo ang immature. Okay? Madalas ito sa mga kabataan, teenagers, tsaka yung mga early 20s, di ba? Na masyadong mapupusok, padalos-dalos. Ito yung lagi na lang ang sinasabi ay YOLO, yung mga ganon, di ba? You only live once, di ba? Yung mga ganon na sinasabi. Isip bata ang mga immature, okay? At pagdating sa relasyon, ayun, sige ng sige, banat ng banat, walang control. Kaya sa bandang huli, tapos na ang relasyon. Gusto nila yung buhay na mabilis, masaya, exciting, thrilling. Nandoon na lahat dahil sa kabataan nila. Okay? At madalas sa mga ganitong edad, talagang immature pa ang mga yan. Madalas yan ay problema ang nangyayari sa relasyon nila. Kahit yung mga mature na ang edad, may mga ganyan pa rin. Hindi natututo. Nagmamature sa edad, pero yung ugali nila, yung kanilang mindset ay isip bata pa rin pagdating sa aspetong relasyon. Okay? So ayan po, ang number 5. Number 6, takot mag-isa. So, ito na yung madalas nangyayari sa mga kababaihan na medyo advanced stage na ang edad. Okay? Siyempre, sa mga kababaihan ay nawawala na yung capacity o kapasidad nila na magkaroon ng anak kapag sila na ay medyo mataas na ang edad. Kaya kapag gano'n, nagmamadali na sila na kahit sino na dyan, kung sino man yung manligaw sa akin, ay akin sasagutin. May mga ganyan talagang nangyayari. Kaya kapag ganoon, talagang hindi maiwasan na yung pinili mong lalaki ay hindi tama. Dahil sa pagmamadali mo. Kumbaga wala ka ng choice eh. Tapos yung napili mo pa ay ganyan, di ba? Huwag kang magmadali. It is better to remain single rather than to enter in a relationship na puro problema at konsumisyon, okay? It's better to be single than to move in a relationship na hindi magiging worth it, okay? Number 6. So, ayan po ang ilan sa mga dahilan kung bakit madalas kang maloko or naloloko ng mga lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.